Naisip ko lang, hindi tayo gumawa ng isang dish na nagre-represent dun sa produce na meron dito sa Gabby's Farm. Gawa lang tayo ng nilagang bibe or nilagang pato. So ito yung ating farm-raised na pato. Portion lang natin ito. Pwede na rin natin yung ating sibuyas, yung ating bawang. So okay na yung ating meat, okay na rin yung ating panggisa. Painit lang natin yung ating pan with some oil. Sear lang natin yung ating duck. Next up, sibuyas at bawang natin. Season lang natin ng patis, tsaka paminta. And then, buhusan natin yung ating water. And then, lulutuin natin to over low fire. More or less, siguro mga 1.5 hours. And then, right before natin makuha yung oras na yon, saka natin i-ready yung ating mga gulay para ilagay naman. So, ito lang naman yung broth ng farm-raised duck. Diba? Kita nyo, nagmamantika doon sa harap, yellowish. So, hindi yan yung normal na itsura ng mantika na galing sa gisa. Ito, alam mo, galing mismo doon sa napakataba nilang bibe na dito mismo inalagaan. Almost done na yung ating dish. Ihahalo lang natin yung mga na-harvest natin dito mismo sa farm. So since dahil nilaga ito, gusto ko ng sweet element. Bigyan tayo ng saba. Yung ating upo. I think ito yung isa sa mga charm natin dito sa farm to table. Yung mga ganito, yung mga usual combinations ng mga bagay-bagay na hindi natin kadalasan natitikman saan-saan. Pero dahil nga yung style natin ng pagluluto is nakaayon sa kung ano yung binibigay ng inang kalikasan, nadidiscover natin na pwede naman pala. Dahil neutral lang naman yung lasa nila, aside sa, of course, sa saba na may sweetness, dapat mag-work sila kasi hindi sila magkakontra, ika nga. Hindi kagaya ng ampalaya na medyo masungit. Gusto niya siya yung bida. Ihalo na rin natin yung talong. Kasi, why not? Sitaw. Diba? Siyempre, pati na rin okra. So, ito na yung mga gulay natin. Papayakap lang natin doon sa napakasarap na sabaw na meron tayo. Papasimmer lang natin to more or less mga 5 to 8 minutes. After nun, pwede tayo mag-plate. Bebe!